Good morning, IRM! At today nga po ay sineselebrate natin ang lahat ng mga tagapagturo, lahat po ng teachers, mga bata, mga tagaluto, tagalinis, tagabuhat po, at nasa part-time at mga full-time ministry po, full-time workers, si Pastor Duran at Jack Opel. Happy Workers Appreciation Day! At ngayon po ay andito po kami kung saan ang Junior Bible Quiz ay lumadag na po si Princess. Ngayon naman po ay official kami na volunteer po dito po sa Naperville, Calvary, which is 40 miles from our house. So, wishing you all the best for this wonderful morning, peaceful, blessing, and tunay nga naman po na excited tayo para marinig po natin ano po yung mga salita ng Diyos na pangako noon, ngayon, hanggang magpakailanman. So tunay nga naman po, Happy Workers Appreciation Day! Magandang umaga po at tunay nga naman po, ngayon ay isa po pagpapahalaga kung saan po ay Happy Workers Appreciation Sunday. So maraming salamat. Tunay nga po sa mga kaagapay na po na sa pagpapalago ng gawain, sa mga tagapagturo at mga tunay nga naman po nasa ministry na po, mga tagalinis, tagaluto, part-time at full-time po kay Pastor Renato Duran at kay Jack Opel. Tunay nga naman po kami ay saludo na po sa mga lingkod ng Diyos at tunay nga naman pong nagpapagamit sa ubasan ng ating pong Panginoong Yesus. So ngayon po ay tayo ay nasama-sama po na mag-aaral ng salita ng Diyos at inaanyayahan ko po kayong tumayo na po para po basahin ang ating pong talata na pag-aaralan ngayon. Sabi po sa Mark chapter 10:45, ano po, kung kayo po ay may Bible, nilagay ko na po sa screen. At tayo po sabi, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. So sa wikang Tagalog po ay ating pong babasahin. At sabi po, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na kung saan kami po ay patuloy, Lord, na lumalapit, nagpapalinis ng aming puso. At this moment, Lord, we invite the presence of the Holy Spirit, Lord God, right here in the midst of us, in the midst of our Lord, worship, O God, in the center, O God. At anumang gawa ng kaawa, I rebuke in the name of Jesus. Lord, continue to cover us, Lord, with your blood, O God, and forgive us, O Lord, sa mga kasalanan na gawa po namin, at patuloy kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. At maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po ay magbibigay, Lord, ng parangal una para sa iyo pong kadakilaan, sa iyo pong dakilang pangalan, at sa mga lingkod, Panginoon, na ipong ginagamit sa bawat churches na patuloy ka, Lord. Open our hearts, open our minds, O God, at patuloy ka, Panginoon, maitaas at malulhati at anumang, Panginoon, ang laman ng aming puso at kaisipan. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga nagawa namin pagkakasala at patuloy ka namin, Lord, pupurihin at wawalati sa pangalan sa lahat po nagsabi na Amen and Amen. So tunay nga naman po, the word friend, the word boyfriend, the word girlfriend, best friend, and everything has an end. No? Lahat may word na end. Except the word God. Of course, the one who created the universe. Na tayo ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, sa mga pastor na tinawag niya sa ubasan para maglingkod sa mga churches, sa mga bundok, sa syudad, at sa bawat sulok ng mundong ito. At tunay nga naman sa mga workers, yun na po yung mga volunteer workers, So, katulad ko po, I consider myself as a volunteer worker, na kung saan po ay patuloy na magamit ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin. So, napakahalaga po na meron po tayo na pusong handang sumunod.
Kaya po, kung dito po sa kabilang side may the word and, sa kabilang side naman po ay meron sa similarity lahat ng word. God, pastor, worker, the letter O means obedience. No po, kaya nga po sila, pastor, ano po, kahit na parang hawig yata ni pastor sinong mga action star, mga tipo mga artistahin, po, si Jack Opel, magaganda at gwapo, mga lingkod ng Diyos, diba? So, tingnan nyo nga katabi mo, diba mga mukhang artistahin. So, ngayon po, in our percentage, po, either is a pastor or worker, na talaga nga naman pong 10% po ay gusto nang sumuko sa ministeryo. Kaya nga po, may isang pastor na talaga nga naman kumuha na ng lubid at nang ilalagay niya na sa leeg niya at talaga nga namang handa na, kasi nakakalungkot dahil nga po yung Satan, po talaga our best enemy is like a roaring lion that really moves 24/7, po. Kaya po nakakalungkot dahil may mga manggagawa na nagpapadaig sa kaaway. So ito pong pastor na to ay tunay nga naman pong sawa-sawa na sa kanya pong buhay, po, sa kanya pong ministeryo. Kaya kumuha na siya ng lubid at ng bangkot na susunod sa lagay, biglang kumatok, tuk, 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 tuk. Naku, may kumatok naman po talaga, napakalakas talaga, parang gigibay na yung pinto. So ginawa niya pa sa bumaba siya at binuksan niya yung pinto. At sabi nung isang batang lalaki, sabi niya, Pastor, dilanian niyo po, punta po kayo sa bahay namin. Kasi yung magulang ko po, yung nanay at tatay ko po, ay nag-aaway at gusto na po nilang magpatayan. Naku, dali-dali naman po si Pastor, pumunta po sa bahay nila at kinausap niya po yung mag-asawa. Sabi niya po sa mag-asawa, bakit naman po kayo nag-aaway na halos magpataya kayo sa harap ng inyong mga anak? Hindi niyo po ba alam na masarap mabuhay? Siguro sabi na katabi mo, kung masarap, ano kaya lasa, po? So, masarap mabuhay. Sige nga, sabi nga sa katabi mo, masarap mabuhay. O sa kabila naman po, masarap mabuhay. So, napakasarap nga naman pong mabuhay kung tayo ay nasa Panginoon, lalo kung tayo po ay nasa gawain ng Diyos. So, 10% po ay nakakalungkot na po sa mga pastors, sa mga workers, na kung saan ay nagre-resign, umaalis sa gawain, po, sapagkat tunay nga naman sumunod sa sulsol ni Satanas. At some other percentage ay may 20% naman po na nagli-leave, na dati, po, na po tinawag ng Diyos, pumunta sa ministeryo. Kasi may tawag ako, po, na pumunta. Nung hindi nakatagal, nakatiis, nag-leave, umalis, at namasukan na lang na empleyado. May nakakatuwa naman po dahil mga engineer, doctor, lawyer na tinawag ng Panginoon, pumasok sa ministry at marami rin nakikriticize na bakit analisa mo maganda mong posisyon, malaki ang sweldo mo, mataas ang iyong natatanggap, samantalang sa pagiging pastor, wala naman dyan malaking pera, wala ka dyan kikita, hindi ka yayaman. That's the world view. So yun nakakatuwa sapagkat may mga profession po na nasa magandang posisyon, pero panawagan ng Diyos, po, sinunod nila kasi hindi sila tumingin doon sa mga benefits ng mundo na kung saan tinignan nila ay yung panawagan ng Diyos. So, from 10%, po, na talaga nga naman po nagre-resign, nagsasawa, ayaw, talaga pong 20%, po, may iba't iba pong kadahilanan, na bigla naman po silang mag-on leave, tapos may mga moment, kapag bigay sila how important the ministry ay babalik. At may naman po 70% na totally, po, yun ang napakagandang balita, because 70 out of 100% ay tunay nga naman po na nagre-retire hanggang sa huling hininga ng kanila pong buhay. Kaya po nakaka-bless yung buhay ni Billy Graham at the age of 99 until death, talaga nga pa naman po nakita na nandoon sa pagmi-ministry. So napakaganda po ng ating pong pinapag-aralan na kung saan po ay makikita natin na napakahalaga ng meron po tayo. So ating po pamamagatan, God's works to honoring worker, honoring God. So this is like a national one message at akin lang po i-explain in a most deeper way na kung saan po ay pinakita rito na ang Diyos ay napakaganda pong halimbawa, po, sapagkat siya po ay tunay
na kumilos, na naglingkod, at siya po isang napakaganda po nating modelo na susundan sa ating pong ministeryo. Because Jesus is our model for service. So ito po, October is a Pastor's Month Appreciation or Church Workers Appreciation. It's not just only for October, but ito po dapat natin na masanay na araw-araw ay tunay nga naman po natin in-acknowledge ang ating pong manggagawa, sapagkat tunay sila po yung iba't ibang pinagdadaanan, hirap, mga sama ng loob, mga kakulangan. So tayo po rito ay simpleng salita na sasabihin natin, Pastor, salamat po. Jack, salamat po. Andito tayo na nag-encourage sa ating mga lingkod, sa atin. Because you're never more like Jesus than when you serve. So, pagiging servant, kaya sabi na, hindi ako punta rito para paglingkod, kundi ako ang maglilingkod sa iyo. Because this book of Mark 10, the whole chapter is a journey kasama ng mga disipulo going to Jerusalem. Sapagkat dito po si James and John ay tunay nga po nag-aagawan sila sa posisyon for the honor and for the promotion for the Jesus kingdom. So kaya sabi po ng Diyos, hindi tayo tumitingin doon sa tumitingin tayo sa puso na mahanda tayong maglingkod sa ating pong Panginoon. So this is a kind of a good example na pinakita po sa atin ng ating Panginoon na siya yung ating huwaran, modelo na may-ari ng langit at lupa, na gumawa ng lahat ng bagay na nakikita at abot ng ating tanaw ay tunay po ang Diyos ang nagnasa. Napakayaman na po, King of all kings, Lord of all lord, the one who owns everything. Kaya po nakikita na ito yung dapat nating sundan at tunay nga naman po dapat natin tularan ng gawain sapagkat tayo po, ay may mga moment na minsan hirap tayong gumising sa umaga kapag linggo at talaga nga naman nandiyan yung bulong ni tanim kung pupunta tayo o hindi. Minsan sabi niya, naku, huwag ka nang pumunta para sa isip mo, ayaw mo nang pumunta. Kaya po sabi nga no isang nanay, anak, gising ka na. Sabi sa kanya, anak na lalaki. Sabi niya, Inay, sabi niya, alika na, let's go. Pupunta na tayo sa church. Because today is a church day. Today is Sunday. So, pupunta na tayo sa church. So, sabi ng anak na lalaki, naku, sabi niya, Nay, ayoko na pong pumunta sa church. Okay, kung ayaw mo pumunta, bigyan mo ako ng 2 kadahilanan bakit ayaw mo pumunta. Sabi nung anak na lalaki, una, ayaw na po ng mga membro sa akin. Pangalawa, ano yung pangalawa? Sabihin mong dahilan. Ayaw ko na rin pong pumunta dahil ayoko na rin sa mga membro. So sabi nung nanay, anak, hindi ka po pwede hindi pumunta ngayong araw na to sapagkat ikaw ang pastor. So tunay nga naman po tayo mga membro na mahalin po natin ang ating pastor at huwag po natin i-stressin, kung hindi po ay patuloy po natin sila encourage, palagi tayo sumuport para tunay nga po hindi sila magkaroon ng mga stress, So the thing that I want to share, ang worldview, sapagkat ang tao po ngayon talaga gusto yumaman ng mga, kaya kahit daw po mundo, kaya nang bilhin. At ang sabi, NASA back off, hindi na pag-aari ng NASA. Nagiging gusto na ng tao, lahat, pati daw ngayon sa Mars, sino nagre-recruit na mga gustong pumunta sa Mars. So dito sa mundo, sa Earth, ay tunay nga naman po nakikita natin, talagang pahirap na pahirap, kaya may mga tao na nagpalista na gusto pumunta sa Mars. Sino po ba gusto pumunta sa inyo sa Mars? Tatas nga po ang kamay sa wala pa. Napakasarap napakaganda na dito po tayo, napagpapagali po tayo sa Diyos. So, gusto nang mabili, gusto nang may mansyon. Kaya daw po itong figure of speech na isang imagination na meron daw pong mansyon na yan, na makikita mo na yung mundo, matatanaw mo na sa bintana. At naman, kung ikaw naman ay iinom ka ng wine at napaka-class sapagkat diamond, yung pinaglalagyan. Wow! May toilet, saka merong mineral water, because the worldview motivates you to work hard to earn money, fame, maging famous, at tunay nga ng promotions, yan po yung world perspective. Saan ka naman? May laptop, gold, at royal, at talaga naman diamond na kumikina. At maglalakad lang ng aso, naka-helicopter,
At ang swimming pool, naku naman, Chanel. Samantalang isang patak nga po ng Chanel, ano? Ang tayo kapag-explain na napakamahal. At ito po natin kung naman kaya ang toilet at ang gagamiting toilet paper ay dollars na po. Ito po na po yan. So, maaari nga naman po, no, na siya po ay hindi ko kilala, pero siya yung maaaring nakaisip at merong mga ganun pong napakayaman, ano po, na meron siyang swimming pool, naman, Chanel, tapos meron siyang tinatawag na helicopter, lalaki lang yun doon, no? Hindi ko siya kilala, pero isa po yun. Ano po makikita natin? Na nakaupo sa bangkong kahoy at napakalungkot. Kasi yan po yung mundo, no po, kahit na nga nasa yun na ang lahat, ano po, palaging malungkot at may kulang. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo, anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, kung saan ang Diyos ang ating pong itinataas. Anumang meron tayo, ay hindi na po tayo titingin sa mga worldview, sa mga material, kundi nakatingin po tayo sa ating pong Panginoon na pinagliro. The number one is God is not just our master, He is also a worker. Na kung saan po ay siya po yung naglingkod, kaya siya po yung nagtrabaho rin po, no? Hindi siya nakaupo lang sa trono, gumawa po siya from Monday to Saturday, no po, na kinreate niya yung mundo ng mga ilog, mga bundok, ano po, lahat. Kaya po, minsan ma-amaze ka, no po. Sa Pilipinas lang, napakagandang lugar na po. Dahil nakikita mo po yung God's creation na talaga magpapasalamat tayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. So God's creation in Genesis chapter 2:2, ang sabi ba, the seventh day God has finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. So tunay nga, ang Panginoon ano po ay nagkaroon po ng pamamahinga sapagkat ang pamamahinga at ang paggawa ay tunay nga pinakikita na napakalaga. Kaya nga meron tayong rest day, ano po, to recharge, ano po. Kaya pagdating ng mga Monday, huwag niyo po istorbo yung mga lingkod po natin sapagkat kailangan po nila mag-recharge, mag-rest, ano po, sapagkat kailangan po yan na napakalaga na ipinapakita na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan at maging magandang halimbawa para patuloy po natin sundan ang kanya pong mga yakap. So pinakita po rito ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang ehemplo ng Diyos na dapat po natin gawin at dapat tayo sa pagbiministeryo. Kaya po kung ano man po yung mga ushers, prayer, sound tech, ano po, na naglilid, kayo ay tunay ngang may ginagampanan na napakalaga na sa mata ng Diyos, no po, ay tunay na ito ay nagpapaligay sapagkat lahat tayo ay kumikilos para sa ikalalago ng kanyang gawain. So work is not a punishment, ano? Kung ano yung mga ministry natin, hindi yan parusa, but this is a gift, it's a privilege, at tunay nga nakitang is a blessing from the Lord. So, binigyan tayo ng mga talento, kaya minsan magre-reflect ka sa sarili mo, ano kaya yung mga bagay kasalukuyan, no, na nakikita mo sa iyong ministeryo o may nakikita ka ba bilang pribilehiyo na ito po ay tinitignan mo mabigat para sa sarili mo yung ginagawa mong ministry o ito ay isang blessing. So times of reflections atin sa na talagang iisipin natin ano po ng mga bagay po na ginagampanan natin ay tunay nga naman po nakalulugod sa ating Panginoong Jesus. So napakahalaga po sapagkat second, Jesus modeled servant leadership. So pag ikaw leader, hindi sasabihin mo na, oh, sige, gawin niyo to, yan. Ito yan, gano'n. So, dapat tayo yung manguna kung ang Lord, pinakita niya, yung servant heart niya, na pumunta ako sa mundo, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa inyo. So, that is also na po na longing at yung pong dapat natin nasa puso na tayo nandito upang maglingkod at hindi paglingkuran. So, lahat po tayo na po, na meron po tayong ginagampanan at yun po ay napakahalaga na kung saan sinabi ng Panginoong Hesus na nandito siya from the heaven, no po, na napakaganda ng kanyang kalagayan. Kaya nga po, sinabi po, no, na Son of Man. So, pinakita yung kanya pong humanity, no, na kanya po katulad ng tao, no po, na tayo ay kumikilos, no, tayo ay tunay na
aayon sa nais ng Diyos sapagkat ito yung design sa buhay ni Jesus na pinadala siya ng Diyos mula sa langit para makita ng magandang halimbawa na namatay at nabuhay para sa ating pong kaligtasan sa buong sanglibutan. Kaya ayaw ng Diyos na may mapapahama. Kaya dapat po aabutin natin yun sapagkat ang doktor na po ang manggagamot, hindi naman kailangan ng mga taong walang sakit. At yun po'y sakit sa kasalanan. So tayo po'y maging mga doktor, manggagamot na mabahagi yung pong gamot sa kasalanan, kundi yung po ating Panginoong Jesus. Yung po yung ating pong Jesus na ipinakitang na mabuting huwaran na po natin susundan. Sapagkat napakalaga po the Jesus examples in Jesus chapter 13, na pinakita niya paghuhugas ng kamay. Naku, kung ikaw kaya sasabihin mo, naku, hindi ko kaya hugasan. Paano kung may alipunga pa yan? O marumi, o kaya mabaho, no? But this is a kind of service na pinakita ng Diyos, yung humility, pagpapakumbaba, at selflessness. Yung hindi mo na iniisip yung sarili mo. No? Naglilingkod tayo sa Diyos na may kababaan ng puso, at ito yung puso ng langit sa atin. Nainugasan na isang gawain na ito po ay nakalaan lamang sa mga alipin. So pinakita ng Diyos, I'm here, no? Na para maglingkod sa inyo, na hindi nyo ako paglilingkod. So this is a sign, because this selflessness of Jesus, service, servanthood, yung servanthood heart, na napakahalaga, sapagkat ito po ay nakikita, yung mga ginagawa na natin, kahit nagwawalis lang tayo, naglilinis, nagpupuna sa mga alikabok. So, meron po tayong puso na masaya. Kaya po may isang janitor, or may isa pong tagapaglinis ng simbahan na hindi siya umakyat sa entablado, na nagsasalita at palaging may ngiti sa kanyang mga mukha. Kasi lumapit yung bata at sinabi niya, alam niyo po, sa inyo tuwing nakikita ko po kayo na naka-smile, sa inyo tuloy nga na nai-inspire ako na mabuhay. Sapagkat napakahalaga ng tayo po ay may mga ngiti at kagalakan, ano man po ang ating pong ginagawa, sapagkat alam ng Diyos, lahat, naka-record po yan, at in proper time, i-reward ng Diyos ang lahat ng pagpapagal na ating pong ginagawa para sa ikalalago ng gawain po ng ating Panginoon. So tunay nga naman po na ang Diyos na hari ng mga langit, ay tunay nga bumaba at naglingkod at ay pinakita sa atin po na lahat. Kaya po dito sa Mark 10:45 ay napakahalaga po na halimbawa na ang Diyos ang tunay po natin, na siya pong unang naglingkod at pagpapahalaga sa mga taong ginamit niya po ngayon na naglilingkod sa full-time ministry. So, hindi po talaga hindi po sasabihin natin na madali, ang pagiging pastor, diakonisa, or nasa full-time ministry ka, sapagkat tunay nga naman po na iba't iba yung makakasama mo, but because of the servant heart, yung humility, at tunay yung isang halimbawa na pinakita ng Diyos, ay doon yung pagpapatuloy ka. Huwag kang susuko, talagang laban lang. Kaya po, pinakita rito na napakahalaga, sapagkat ito ay katulad ng ang Diyos ang halimbawa po natin. So, the third point, God sees the labor you think no one notices. Sa tingin natin, yung naglalakad ka na napakalayo, tumatawid ka ng ilog, pagpunta sa Ita. Kaya nga po yung isang pastor na isang bundok, na inakit isang oras bago niya marating yung pagtuturo, na nagtayo ng gawain, at tunay nga naman pagtayo ng gawain doon, ang sabi po ng iba, bakit nagtitiis ka dyan sa bundok? Why to go to the city? You earn lots of money, you have a big buildings, you have everything. But what the pastor said, na it's not after for any material, but it's because of the ministry and calling. So, nagtiis from 3 members, tatlong binabahagi na ng Diyos. Tunay nga po lumago yung gawain, at hanggang sa after year ay naging daan na po at tumaas, sapagkat yung tatlo na yun ay ginamit ng Panginoon para magkaroon ng mga small group at mga Bible study na kailangan po talaga may katuwang ang ating pong pastor sa ating iglesia, sapagkat ang pagpaparami ay tunay nga po mas marami daw po ito kung tayo sama-sama na mayroong isang vision at mission in life.
So, ano man po yung hirap ng mga, ano na po, mga discouragement, problem, challenges, remember that the Lord always watching us, ano po, at alam niya yung atin po. So, God, sabi sa Hebrews 6:10, ano po, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped people and to continue to help them. So, mahalaga po ng pag tayo ay gumawa po sa ministry, no po, wag po tayo na hihingi ng mga buting bagay pag gumawa kasi minsan gusto natin may return investment, meron tayong kapalit, ano po. So, it means kapag tayo ay tumulong, gumawa ng mabuti sa kapwa, ay tunay nga naman po Diyos na yung magre-reward sa atin. Siya na po yung makakakita ng lahat. So, this is like an important things, ano po, sapagkat example, na si Joseph, ano po, after na nakulong, ano po, after no kanyang, ano po, na naranasan, ano po, so hindi nagreklamo, kundi nakita po na in proper time, nagka naman pinromote siya ng Panginoon. So, ano mang hirap na pinagdadaanan na ating po manggagawa, alalahanin po natin, na tayo po'y tumitingin not in the world perspective, but in heaven's view, ano po, na yung po mga reward sa langit ay para po sa atin. So, napakalaga sapagkat tunay nga po, napaka-simple, no po, papayak. Kaya po may isang missionary, dumating po isang bisita, nakita niya po yung missionary, isa lamang lamesa, isa lamang po na pinggan, isa lamang na kainan, at tunay nga naman ang sabi, ba't ito lang po gamit nyo? Ang sabi ng po missionary, alam mo, ito lang gagawin mo kasi anumang meron tayo dito sa mundo ay iwanan natin lahat at meron tayong dadalhin is yung paano tayo nabuhay. Friends and family, tayo po ay patuloy na meron pong pananagutan sa ating Panginoon na tunay nga naman po na mahalaga because the highest regard and dignity yung meron po tayo that every earnest ministry is an act of worship. So, yung pong ginagawa natin, everything is an act of worship. At tunay nga naman po na tayo ay bibigyan ng Diyos ng kalakasan para atin pong ma-overcome ang lahat po ng ating pong nararanasan sa ating pong buhay. So, friends, in our conclusion, makikita po natin that God works, God serves, and God sees. So, ito po ang message po sa mga church worker po. Tunay nga naman po mga minamahal namin manggagawa sa iglesia, pastor, sa bawat pagod ay tunay nga naman po na ang Diyos ang nakakaalam at sa mga full-time po na pastor ministry, sa inyo po na mga dasal at sa inyo po na mga ginagawa sa araw-araw ay tunay nga naman po ang Diyos ang nakakakita at ang Diyos ang tunay nga naman pong kikilos, beyond our own imagination, beyond our own explanation. God moves in a mysterious way. So, dito po ay to honor church workers is to honor the one who created and who called them. So, maaari po, kaya dapat po i-appreciate natin sila, na tunay nga naman is a greatly reminder na tunay nga naman sabihin natin, pogi, pastor, ba't ang pogi nyo ngayon? Pero totoo naman po, Jack, ang sexy nyo ngayon. So, appreciate them in a simple way, yung pagsasabi naman po ng ma-encourage natin sila. At tunay nga naman dapat, at tayo excel in work, ginagawa po natin di tayo para sa tao, ginagawa po natin una para po sa ating Panginoong Hesus na tayo'y tinawag, tayo'y pinili para patuloy na abutin ang mga tao. At kung naman po yung ating po ginagawa ng pagtuturo ng Bible study, mission, excel po natin, ibigay po natin the best sapagkat tunay nga naman po ginagawa natin ito para sa ating pong Diyos na hari ng mga hari at ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Serve others even when you're tired, Minsan pagod na tayo, ayoko na pumunta sa mission kasi napapagod na ako. Isipin po natin na Jesus example, noon wala naman sasakyan, ngayon sasakay tayong tricycle, may van, service, may motor, Kaya yung motor, ingat-ingat po, pag-pray po natin patuloy. Si John Stephen, alam ko po na may ministry po siya dyan, as a part of praise and worship leader, lamb, so po, sa Bible at gamitin po natin na patuloy yung pong mga pangyayari
na ito po ay may lesson at meron po plano ang Diyos. Sabi ko nga, John, God has a purpose in everything. In good and bad, we have to give thanks to the Lord because we know that God, may message po ang Lord. Ano po? So let's continue to pray for him dahil medyo broken shoulder daw po at lalagyan ng bakal. Ano po? Naku po. Ang bakal ay ano na po yata, ano? It's for life at hindi po ganun kamura. So, but God is always there, ano po, to provide everything. So we always here to serve God no matter what happened. At tunay nga naman po na makapaglilid ko. Ito po ay para po kung saan ang Diyos, ano po, ay patuloy nakikilos sa buhay po ng mga manggagawa natin, sa bawat isa po sa atin. At tunay nga naman po ng Diyos na una po naging magandang halimbawa na patuloy po natin susundin. Ano po? At tayo po susunod sa kanyang mga pangako, sa kanyang panawagan na hindi po tayong kaya agawin ano po ng gawa ng kaaway, kundi patuloy po tayong lalakad. At tunay nga naman po ano yung ginagawa natin? Tingnan po natin sa langit na may mga rewards po tayo. So, tayo po ay nasa God's view, not in the world view, but all the materials, ano po yung pinakita ko, lahat nasa kanila na, but deep within malungkot. Tayo po, hindi tayo, gano'n masasabi po natin na may karangyaan, pero masaya po tayo sapagkat ang Diyos po ang nasa puso natin at ang Diyos ay bumaba sa mayamang kaharian ng langit para po paglingkuran at tayo tubusin sa ating mga kasalanan at tayo magkaroon ng buhay na wala hanggan at patuloy na ibinigay po sa mga manggagawa natin na magpapatuloy sa gawain hanggang makita po natin ang ating pong Panginoon mukha sa mukha. Sa tunay nga naman po on behalf of my family, Happy Workers Appreciation Day, not just only today or month of October, but every day ay na-acknowledge po namin kayo. Nagpapasalamat po kami sa lahat po nagsakripisyo at tunay nga naman po na nararanasan ano po. Patuloy kami nananalangin sapagkat sa simpleng no po na dasal no po sa mga salita na kung saan ay magpapalakas po at magpapatuloy tayo sa ating pagkasagyan. Happy Pastor Workers at tunay nga po pagpalay kayo ng Panginoon at inaanyayahan ko po kayong tumayo at ito po ay aawitin po natin bilang awit po ng pasasalamat sa ating pong manggagawa at pagkatapos po nating awitin ay inaanyayahan ko po si Pastor Duran at si Jack Opet maging kanila pong anak sa harapan at sama-sama po natin itataas ang ating mga kapay sa kanila po para po tayo mananalo. Sige po, tayo po tayong lahat at aawitin po natin ang awit ng papasalamat na ito at after po ipag-pray po natin sila. Sa
inaanyayahan ko po si Pastor Duran at si Jack Ope, maging niyo pong anak nasa po harapan at amin po itataas ang aming po mga kamay. At gusto po namin sa mga pagkakataon ito kami po yung magde-declare ng blessings, healing, good health, long life, provision. Sige po mga kapatid, tayo po isama-sama po na patuloy manalangin at ngayon pong mga pagkakataon na kung saan po ay nilapit po natin ang buong pamilya po nila. Lord, maraming po salamat sapagkat ikaw po ang nagbigay ng panawagan sa kanilang buhay na sumunod sa iyo. Panginoon, na maglingkod ng buong puso, maglingkod, Panginoon, ng buong kaisipan, buong kaluluwa, O God. Lord, inilalapit po namin sila sa iyo, Panginoon, na anuman ang mga bulong ng kaaway, anuman, Panginoon, ang mga panghihina, O God, panlulupaypay, Panginoon, na kanilang nararanasan. Lord, I declare, O God, at this moment, O God, that you will empower them with the power of the Holy Spirit, O God. Lord, I declare, O God, Lord, na patuloy mo silang palalakasin, Lord, not just only, Lord, physical, not just only emotional, Lord, not just only mentally, Lord, but most especially, O God, spiritually, Lord. Lord, give them a vision, O God. Give them a mission, O God. Ano ba yung mga bagay na gusto mong, Lord, ibigay sa pangunguna nila, Lord, sa ikalahalago ng aming iglesia sa Montalban at San Isidro. Lord, alam ko po, Panginoon, na anuman ay kayang gawin kapag ikaw ang mangunguna, ikaw ang magiging mabuting halimbawa na dapat namin sundin, na pumunta ka, Lord, dumating ka sa mundong ito, hindi upang paglingkuran, kundi, Panginoon, maglingkod. Lord, ibigay mo sa aming mga puso ang servant, Lord, na puso, O God. Napatuloy kami, Panginoon, na magpapakumbaba sa iyong harapan, sa iyong trono, no, Lord God. Nalalapit po kami, Panginoon, para sa mga naman, Lord. Ang hadlang, O God, I declare, O God, in the name of Jesus, O God, ay tunay na, Lord, na papawiin mo, Panginoon, aalisin mo, at patuloy mo sa Lord, encourage, O God, na magpapatuloy sa panawagan na ibinigay mo po sa kanilang puso, O God. Lord, nandito po kami, Panginoon, na sama-samang lumalapit, na sama-sama, Panginoon, na tunay, Lord, na itataas lamang ngayon dakilang pangalan. Ikaw, Lord, ang naging mabuting huwaran, naging mabuting modelo, God, sa aming pong buhay, na hindi kami, Lord, magpapakita at magpapatalo sa mga kaaway, Panginoon, na humahad lang para lumago ang aming iglesia, lumago ang aming gawain. Patuloy kami, Panginoon, na lalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, here we are, O God, Lord, as a congregation, O God, Lord, patuloy kang maitaas, O God, corporate prayer, O God, na ikaw lamang aming wawalatiin, dadakilain. Sa matamis at pangalan ni Jesus, tayo po tayong sabi na, Amen and Amen. Tunay nga naman po, na po, God bless, ano po, napakabuti ng Diyos, na po, sa ating pong buhay. At kami po ay patuloy na nandito para po maging kaagapay ng paglapgo ng ating pong gawain dyan. Kami po ay patuloy na nanalangin, na po, kasama namin, na po, kayo na nananalangin sa amin, ganun din po kami, nananalangin sa inyo. So on behalf of Princess Eunice, Brother Edwin, kami po'y bumabati ng Happy Workers Appreciation Day. At tunay, pagpalain po kayo ng ating Diyos. Mabuhay Montalban IRM, mabuhay Montalban IRM San Isidro. God bless you all. We love you. God bless you all.